Nais ko pong basahin itong talata sa Biblia na ating pag-aaralan sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3. Sabi dito, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo ay maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig." Yung pag-aral natin ngayong gabi na ito, kapatid, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, lalong higit, O Diyos, sa pagpipili mo ng mga taong iyong inililigtas at inibig-ibay ang iyong ibinibigay sa iyong anak, dalangin namin ngayong gabi na ito, O Diyos, na ito'y aming maintindihan ng lubos upang maunawaan namin sa aming buhay kung gaano kalaki ang himalang ginawa mo sa aming buhay. Ganoon din ang biyaya na ipagkaloob sa amin, O Diyos, ay aming makita, maramdaman at maihayag, O Diyos, upang mas lalo ka naming mapuri, masamba at maluwalhati sa aming buhay. Sa pag-aaral ng mga banal na salita, kapatid namin, O Diyos, na maaari kami ay tuksoin o kami ay magkaroon ng kapagsubukan ng aming laman, sapagkat batid mo ang aming kapaguran ngayong umaga na ito at ngayong araw na ito. Kaya, O Diyos, bigyan mo ng kalakasan na pangangatawan, kami ay manatiling attentive, O Diyos, sa pag-aaralan namin ngayong gabi na ito, upang mas lalo namin maintindihan ito'y tumimo, ito'y tumanim sa bawat isa na narito. At sa iyong dakilang pangalan, aming sinasaway lahat ng mga demonyong hadlang, cast out in the name of Jesus, we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga manggagawa, sa ating pastor, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Yung pag-aaralan po natin, kapatid, ay ang unang kapitulo ng aklat ng Efeso. Napag-aralan natin last week yung Ephesians chapter 2, no? Yung ikalawang kapitulo ng Efeso. Ngunit ngayong gabi na ito, pag-aaralan natin yung unang kapitulo kasi kailangan maintindihan muna natin yung unang kapitulo para mas lalo nating maintindihan yung ikalawang kapitulo. No? May dahilan kung bakit chapter 1 yan. Kasi nais ni Pablo na yan muna ang ating mabasa bago yung chapter 2 para mas lalo natin maintindihan. Ang Biblia kasi, kapatid, kapag binabasa, hindi natin binabasa ayon sa gusto natin. Binabasa natin ito sa kanyang pagkakasunod-sunod, no? Hindi natin ito binabasa like, mauna ako sa chapter 2, tapos chapter 4, tapos chapter 1. No. Basahin natin sa kanyang pagkakasunod-sunod para mas lalo nating maintindihan. At ngayong gabi nito, minarapan po ng inyong kapatid na pag-aralan natin itong first chapter na ito. Mag-exposition tayo. Ang gagawin natin, bubuksan lang natin ang Biblia. Hindi tayo lalabas dito. Bubuksan natin yung ating mga Biblia sa Ephesians chapter 1, verses 1 hanggang 12 or 12. At yan yung pag-aaralan natin ngayong gabi nito. Ephesians chapter 1, verse 1 to 12. At nawa, kapatid, na hinihingi ko ang bawat isa na ituon natin yung ating atensyon sa mga salita ng Diyos upang mas lalo nating maintindihan. Parapatin niyo po muna na aking basahin ang ating pag-aaralan. Ephesians chapter 1, verse 1 to 12. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ng sanlibutan, upang tayo ay maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo
sa ganang kanya ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Na sa kanya'y mayroon tayong ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinagsama niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Ang hirap kasi ng lumang Tagalog. Lumang Tagalog kasi yan eh. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa kanya'y sinasabi ko, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo nung una pa ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Paulit-ulit, pero ganyan talaga lumang Tagalog. 12. Upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalwalatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Purihin nawa ang Diyos at pagpalain ng kanyang mga salita na ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Meron po kayong kopya dyan, pero ang aking babasahin, kapatid, sa ating pag-aaral ay yung bagong version para mas lalo natin maintindihan, no? Balik po tayo sa verse 1. Ang sabi dito, kapatid, ni Pablo, si Pablo, na apostol ni Kristo. Sige, dumaan na nga lang yung gamitin natin. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Makikita mo dyan, kapatid, na si Pablo ay hindi naging apostol dahil magaling siya. Si Pablo ay hindi naging apostol dahil nais niyang maging apostol ni Kristo. Bagkus si Pablo, kapatid, bago siya naging Pablo, siya ay si Saulo. Nung siya ay si Saulo, isa siyang Pariseo. Kapag sinabing Pariseo, yun yung mga magaling sa lumang tipan, sa Old Testament, yung mga nagpapatupad ng batas ng Diyos, no? At sa kanila, ang tingin nila kay Kristo ay isang mananakwil, kapatid. Isa siyang blasphemer. Isa siyang nagpapanggap na Messiah, no? Pati Pablo, lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay dapat mamatay. Ito yung dating mindset ni Pablo na si Saulo. So ayaw talaga ni Pablo na maging apostol. Kasi ang gusto ni Pablo, siya ay pumatay at mag-persecute ng mga Kristiyano. Ayaw talaga niya maging apostol. Noong isang araw, kapatid, nakatanggap ng utos si Pablo mula sa Jerusalem, mula sa mga Pariseo ng mga unang panahon na nagsasabi na kailangan niya pumunta sa Damasco, isang bayan na malapit sa Israel, na kaya namang lakbayin gamit ang kabayo. Pupunta siya sa Damasco para mag-usig ng mga Kristiyano. No? Yun kasi yung talagang trabaho ni Pablo. Mang-usig, manghusga, pumatay ng mga Kristiyano. So ang order o yung utos kay Pablo ay patayin yung mga Kristiyano. At nung siya ay papunta na sa Damasco, nung siya ay nasa daan, habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo, bigla na lang isang matinding ilaw yung nasilaw sa kanya, kapatid. Siya ay nabulag dahil sa matinding liwanag na iyon. At noong mga oras na yung kapatid siya ay napansin niya na wala ang kanyang paningin. Alam niyo ba kung anong una niyang nabanggit? Ang unang nabanggit ni Pablo ng mga oras na yun ay, sino ka ba, Panginoon? No? Napansin ni Pablo na ang gumawa sa kanya, ang nagbulag sa kanya, ang nagpatigil sa kanyang lakbay ay ang Panginoon.
In fact, si Pablo kapatid, hindi niya kilala si Kristo. Ayaw niyang kilalanin si Kristo. Ayaw din niyang maging Panginoon niya, si Kristo. Pero sa mga oras na iyon, may nangyari ni Pablo na isang himala na bigla na lang nung maramdaman niya na nasa presensya siya ng ating Panginoong Jesucristo, kanyang nakilala na kanyang kaharap ay ang Panginoon. Tinawag niyang Panginoon, si Kristo. At noong mga oras na yon, siya ay naging si Pablo na. Kaya makikita mo dito kapatid sa kanyang pagpapato, sabi ni Pablo, si Pablo, siya, na apostol ni Kristo Jesus, hindi sa pamamagitan ng kanyang kalooban na siya'y naging apostol. Bagkus kaninong kalooban, kaninong kagustuhan, kaninong pagnanasa, ang naging dahilan kung bakit siya ay naging apostol. Kanino? Sa Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang nagbago kay Pablo. Mula sa Saulo, naging Pablo siya. Mula sa manguusig, naging nauusig. No? Ang ating kapatid na si Pablo, kapatid, siya ang ultimo na testamento ng biyaya ng Diyos. Na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Siya ang nagbubuhay sa mga patay. Siya ang nagbibigay ng katalinuhan at karunungan sa mga mangmang. Ito kapatid, sabi ni Pablo, siya ay naging apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ganyan din kapatid, ng pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, bakit kayo Kristiyano? Bakit kayo naniwala at nagtiwala kay Kristo? Bakit kayo nagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo? Ano nga ba yung dahilan? Sino ang dahilan kung bakit mayroon kang pananampalataya kay Kristo? Ikaw ba? Dahil ba mas magaling ka, may pinag-aralan ka? O mas naiintindihan mo yung mga bagay? O mayroong ginawa ang Diyos sa buhay natin? Yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Si Pablo na apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ibig sabihin itong sulat na ito ay para sa lahat ng mga banal. Kapag sinabing banal, kapatid, or saints sa English, sino mga yan? Ang mga nakay Kristo Jesus. Kasi wala naman pong banal na tao na labas kay Kristo. Ang mga banal ay na kay Kristo Jesus lamang. Ang lahat ng mga labas kay Kristo ay hindi banal. No? Ayon sa Biblia, ang kabanalan ng tao ay may ipapasa kanya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Dos, ano yung dalangin ni Pablo? Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. May kita mo dito kapatid na sinasabi dito ni Pablo na ang biyaya ay galing mismo sa Ama na nasa langit at sa Anak ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo. May kita mo dyan kapatid, Ama. At ano yung kasunod ng Ama? Diyos. No? Bibigyan ko kayo ng konting background. Kapag magbabasa kayo ng Biblia sa sa New Testament o yung Bagong Tipan, makikita mo dyan ang distinction ng mga apostol. Pag sinabing God o Diyos, sino ang kanilang tinutukoy? Ang Ama. Pero pag nakita mo yung word na Lord or Adonai, sino ang kanilang tinutukoy? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So makikita mo dito na may distinction ang mga apostol para kanilang makilala at maunawaan, maihayag kung sino yung gumagawa ng mga bagay na ito. Ang Ama, ang siyang kanilang kinikilalang Diyos, which is totoo naman. At ang Panginoon na siya'y Diyos din naman, na ating kinikilala ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig bang sabihin noon na dalawa yung Diyos? No! Ibig sabihin yan, ultimo, iisa lamang ang Diyos. Siya ay ang Ama at ang
mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya may kita mo dito ang distinction niya, kapatid. Sumayunawa ang biyaya at kapayapaan mula kanino? Sa Diyos na kinikilala nila na ang Ama. At, makita naman yung word na yan, at Lord or Adonai o sa Patagalog ay Panginoon. Sino yun? Ang mahal na Panginoong Jesucristo. No? Binibigyan na ng distinction yan, kapatid, kasi iba ang ginawa ng Ama, iba ang ginawa ng Anak, at iba ang ginagawa ng Espiritu Santo. Upang mas lalo natin maintindihan ngayong gabi na ito. Okay? Kahit naman si Jesus, kapatid, nung sinabi niya sa John chapter 6, walang sino man ang lalapit sa akin, malibang sila ay ibigay ng Ama sa akin. So ang pagbibigay o yung pagdodraw o yung paglalapit sa atin kay Kristo Jesus ay trabaho nino ng Ama. At sa mga naibigay ng Ama kay Kristo, ano yung gagawin ng Anak? Sila ay kanyang bibigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng katubusan ng kanyang dugo sa krus. Kaya makikita mo dyan, kapatid, sa susunod na versikulo, ang sabi dito ni Pablo, purihin nawa ang Diyos. Again, doon naman yung word na yan, God. Ano yung kasunod ng God? Sino kasi distinction ni God? Ang Ama. Kaya makita mo dyan, purihin nawa ang Diyos at Ama nino ng Anak. Ano yung pangalan ng anak dyan? Panginoon. Doon naman yung word, Lord. Panginoong Jesucristo. So may distinction yan, kapatid, no? May distinction na ang Ama ay tinatawag nilang Diyos at ang Anak ay tinatawag nilang Lord or Panginoon. Ibig sabihin nun, brother, hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo kasi tawag lamang sa Kanya Lord. No. Ang titulong Lord, kapatid, mula sa Old Testament, ang ibig sabihin po dyan, kapatid, ay Adonai. Adonai. Ano yung ibig sabihin nun? The Sovereign One. Ang may-ari ng langit at ng lupa. Ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kanino na ibigay ang titulo na iyan? Dati ang may hawak dyan ay ang Diyos, si Yahweh. Pero naibigay sa kanino? Sa kanyang anak. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nila, dahil sa ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya ay inupo sa kanan ng Ama sa langit at naibigay sa kanya kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na kanyang yuyurakan ng mundong ito, gagawin niyang footstool, kapatid. Tumpakan ng kanyang mga paa ang mundong ito at siya ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na ipasa sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ang sovereignty, ang pagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kaya ang tawag sa kanya, the Sovereign One. Ano yung ibig sabihin ano yung other term for the Sovereign One? Lord. Capital L-O-R-D. Kaya sa English, makikita mo dyan, blessed be, pakilagay sa English Standard Version, blessed be God and Father. Makita mo dyan yung capital, kapatid. Blessed be God, which is our God Himself, and Father, which is capital F, of our, makita mo dyan yung Adonai, L-O-R-D, Lord Jesus Christ. Ngayon, makita nyo na sa Biblia, kapag may nakita kayong Lord sa mga sulat ng mga apostol, siya ay si Jesucristo. Okay? Kasi baka malito kayo. No? Baka kasi malito kayo. Kaya binibigyan ko yun ng konting konteksto. Kapag sinabing Lord Jesus Christ, Father is God. Okay? Hindi lamang si Pablo nagsasabi niyan, kapatid. Kahit si Pedro sinasabi niya yan. Tignan natin sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Makikita mo dito, kapatid, no? Verse 3. Ang sabi ni Peter dito sa chapter 1 verse 3, blessed be God and, nandiyan na naman yung word yan, God and Father of our who? Lord Jesus Christ. No? Makikita mo dito, kapatid, na sinasabi nila na ang tanging anak
na mayroong karapatan na tawagin ng Diyos na Ama sa langit ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At sa mga kay Kristo Jesus, nabigyan din sila ng karapatan na tawagin nila ang pinakabanal, pinakamapangyarihang Diyos na lahat sa langit na Ama rin naman. Kung ang ating mahal na Panginoong Kristo nagtawagan niyang Ama, ang Diyos sa langit, kung tayo ay nasa Kanya, mayroon din tayong karapatan na tawagin din nating Ama ang Diyos sa langit. Naintindihan na po ba ngayon kung bakit tawag natin sa Diyos ay Father? Dahil tayo ay nasa anak. Sino ang anak? Ang ating mahal na Panginoon. So babalik tayo kapatid sa Ephesians chapter 1 verse 3 para hindi po tayo malito. There's only but one God, okay? Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. Makikita mo dito, tayong mga pinagpala kay Kristo Jesus. Yan. Pinagpala daw tayo dahil tayo ay kay Kristo. At ano yung mga pagpapalang yan? Siguro maraming beses na ninyo nang narinig. Kung ikaw ay kay Kristo, papagalingin ni Kristo ang inyong mga sakit. Totoo yan, kapatid. Pero 100% ba pinapagaling ni Kristo ang ating mga sakit? Meron din naman tayo mga kapatiran na hanggang ngayon hindi pa rin totally napapagaling, hindi ba? Oo, aalisin ni Kristo ang sakit, pero hindi pa naman totally na pinapagaling. At meron pa rin sa atin ang mga namamatay. Kasi kung tayo ay kay Kristo at pagagalingin ng ating Panginoon, lahat ng klase ng sakit, immortal na lahat tayo ngayon, kapatid. So hindi yan ang ipinangakong pagpapala ng Diyos. Although ang Diyos ay nagpapagaling ng mga sakit, nagpapagaling siya ng mga sakit kahit sa mga unbelievers, kapatid. Kahit sa mga hindi naniniwala kay Kristo, nagpapagaling ang Diyos ng kanilang mga sakit. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos ay naibubuhos sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Anong tawag sa biyayang ito? Pangkaraniwang biyaya. Ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao, mapasa naniniwala kay Kristo o hindi. Minsan magtataka kayo, bakit siya? Hindi naman siya kapatid kay Kristo. Bakit hindi siya nagkakasakit? Bakit ako, Lord? Bakit ako binigyan ng cancer? Yung kapitbahay ko, wala siyang ginawa kundi lapastanganin ang iyong pangalan, mag-drugs araw-araw, pero napaka-lusog ng kanyang pangatawan. Bakit ako, Lord? Well, again, hindi po ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung tayo ay nasa kay Kristo, hindi na tayo magkakasakit. In fact, yung mga kay Kristo, mas madalas silang magkasakit. Bakit? Kasi doon tayo binibigyan ng pananampalataya ng Panginoon. Na sa tuwing tayo ay nasa ibaba at nakakaranas sa mga pagsubok ng mga suliranin, doon tayo mas lumalapit sa ating Panginoon. So hindi pala yun yung pagpapalang sinasabi dito. Kung tayo ay kay Kristo. Ano pa? Sinabi nila, kapag ikaw ay kay Kristo, ikaw ay yayaman. Gaganda ang iyong buhay. Kasi yan yung pangako ni Kristo sa lahat ng mga nasa Kanya. Totoo ba? Saan sa Biblia na kung tayo ay kay Kristo, pagpapalain tayo ng pinansyal ng Panginoon? Wala, kapatid. In fact, maraming unbelievers, yung mga hindi kay Kristo, ang mas mayaman kaysa sa atin. Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka? Mas maraming mga hindi naniniwala kay Kristo ang mas mayaman kaysa sa atin. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ng Diyos nila kaysa sa Diyos natin? No! Again, ang sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay nagbubuhos ng pangkaraniwang biyaya, ito ay para sa lahat ng tao. Mapa ikaw ay naniniwala kay Kristo o hindi. Nagkataon lang na mas maraming biyayang pinansyal ang naibibigay sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo. So hindi yun yung pagpapalang sinasabi dito ni Pablo. So ano ba yung pagpapalang nakukuha natin
mula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, mula sa ating Ama na nasa langit, na totoong pagpapala na makukuha ng lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ano kaya yung pagpapalang ito? Ang pagpapalang espiritual. Basahin natin, kapatid. Purihin daw ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ang Ama ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Pag sinabing bawat pagpapala, ibig sabihin, every blessing, lahat ng pagpapalang ukol sa Espiritu ay may bibigay sa lahat ng mga na kay Kristo Jesus. Itong pagpapala na ito, kapatid, ay hindi galing sa mundong ito. Hindi ito pera, hindi ito kalusugan, hindi ito katanyagan ng buhay. Ang pagpapalang ito ay galing sa sangkalangitan. Hindi siya galing sa mundong ito. Isang pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan, sa pamamagitan lamang ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So number one topic, number one pointers, sabihin ko sa inyo ngayong gabi nito. Ang pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa ating kaligtasan. At ang kaligtasan, nino ng ating kaluluwa. Hindi ng buhay na ito, kundi ang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Yan yung pag-aaralan natin. Ang sinabi dito ni Pablo, ang Diyos ang siyang nagpapala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual kay Kristo Jesus. So ano yung pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo, pagpapalain tayo 100% ng pagpapalang espiritual. Kaya nga rin sinasabi natin, paano kung malalaman yung mga totoong na kay Kristo? Kung pinagpapala sila ng pagpapalang espiritual, dapat meron din silang bungang espiritu. Kasi pinagpapala silang pagpapalang espiritual, dapat espiritual din ang kanilang bunga. At ang bunga ng espiritu, kapatid, ay dapat nagmamanifest o naipapakita sa bawat isa sa atin. Ang mangga ay hindi magbubunga ng santol. At ang santol ay hindi magbubunga ng mangga. Kung ikaw ay na kay Kristo at pinagpapala ka niya ng bawat pagpapalang espiritual, dapat espiritual din ang iyong bunga. Nagbago na ba tayo? May pagbabago ba? Hindi ko sinasabing drastic yung change. May pagbabago ba kahit papaano sa ating buhay? Dati, pag nagmumura ka, tuloy-tuloy. Itong pipi-pipi, anak, pipi, tuloy-tuloy yun. Ngayon, ito ka pala sa napipigilan mo na yung sarili mo. No? Dati, madalas umiinit yung ulo mo pag nakikita mo si Sister Max. No? Ngayon, nalalabanan mo na yung init ng ulo mo. May nangyayari bang pagbabagong ganyan sa buhay natin? Kung may nangyayaring pagbabagong ganyan sa buhay natin, ibig sabihin, nakatanggap tayo ng pagpapalang espiritual mula sa Diyos nating Ama sa langit. Kasi ang hinahanap ng Diyos sa tao ay hindi ang kanyang kayamanan, karangyaan, kalusugan sa buhay. Ang hinahanap ng Diyos ay ang bunga na galing sa Espiritu. Ang bunga na galing sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Pablo, tandaan, sa lahat ng mga na kay Kristo, ang pangako ng Diyos ay makatanggap sila ng pagpapalang espiritual. Bawat pagpapalang espiritual na galing ba sa mundong ito? Hindi. Galing saan? Sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kung hindi siya galing sa mundong ito at galing siya sa sangkalangitan, ano yung mga yan? Love, joy, peace, patience, kindness, meekness, goodness, temperance. No? Lahat ng mga yan, ibinibigay ng Diyos sa atin sapagkat ang taong naglalakad ng may pagtitiis, pagmamahal, pagtsatsaga, no? Pagpapahinahon, kapatid, ang taong naglalakad sa mga bagay na iyan ay kinalulugdan ng Diyos.
sa langit, sapagkat kayo ay na kay Kristo Jesus. Okay? Again, ang Diyos ang nagpapala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual. Kanino ito ibinibigay ng Diyos? At bakit ito ibinibigay ng Diyos? Ibinibigay lamang ito ng Diyos sa kanyang mga pinili. Kasi hindi naman, sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay ibinigay kay Kristo. Tanging yung mga pinili lamang ng Ama ay ibibigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Makita mo dyan, the election is done by the Father, the redemption is done by the Son, and the perseverance and the sanctification is done by the Holy Spirit. So this is the process na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagpipili ay ayon sa kapangyarihan ng Ama. Basahin natin sa verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Sino yung tinutukoy niya dyan? Sino yung niya? Ang Diyos Ama. Siya ang pumipili sa atin sa Kanya, kay Kristo, bago itinatag ang sanlibutan. Kapag sinabing itinatag, ibig sabihin bago nilikha ang sanlibutan. Imagine, sabi sa Biblia, bago nilikha ang sanlibutan, anong meron? Kadiliman. At tanging ang Espiritu lamang ng Diyos ang umaaligid sa madilim na paligid. So may kita mo dyan, madilim pa lamang ang lahat ng bagay. Wala pang mga planeta, wala pang araw, wala pang ibang mga wala pang ibang mga galaxies, wala pang mga bituin sa langit. Madilim pa lamang, hindi ka pa man nililikha, kilala ka na ng Ama, at pinili ka na ng Ama. Imagine that, kapatid. Bago itinatag ang mundong ito, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa ipinanganak sa mundong ito, pinili ka na ng Diyos. Kaya nandito ka ngayong gabi na ito kasi pinili ka ng Diyos. Wala nang iba pang dahilan, kapatid. At ang pagpipili ba ng Diyos ay ayon sa kagalingan at kalooban mo? Kasi nais mo na piliin ka niya? No. Pinili ka na ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Basahin natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Ayon sa pagkapili ng Ama kay Kristo sa atin, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Andyan na yan, yung pagpapalang espiritual. Ano yung pagpapalang espiritual na yan? Kabanalan at kalinisan, katuwiran na makukuha natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pinili tayo ng Ama at ibinigay kay Kristo sapagkat si Kristo lamang ang banal at matuwid sa harapan ng Ama sa langit. At kung tayo ay na kay Kristo, dahil ang Panginoon ay matuwid at banal, may papasa din sa atin, may ibibilang din sa atin ang katuwiran at kabanalan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. So, lapide, napag-aralan na natin ito. Diba? By faith are we accounted righteousness. Romans chapter 4. At kung tayo ay na kay Kristo at tayo ay naging banal sa harapan ng Diyos Ama sa langit, ay dahil tayo ay inibig niya bago itinatag ang mundong ito. Bago ka pa ipinanganak, inibig ka na ng Diyos. Imagine that. Let it sink in. Bago ka pa mibait kang mundo ini, ligura na nakaning kinom. Bago ka pa ipinanganak sa mundong ito, minahal ka na ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos at nais nang ikaw ay maligtas, pinili ka niya at ibinigay ka niya sa kanyang anak, kay Kristo Jesus, na siyang manunubos, kapatid. Siyang nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo maging banal at walang dungis sa kanyang harapan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin.
Let that sink in. Intindihin natin. Kasi minsan, ayaw natin intindihin yung mga bagay na yan. Hindi ko alam bakit. Pero kung naiintindihan mo yung mga bagay na yan, mas lalo kang mapapalapit sa Diyos. Bakit? Kasi, sino ka ba naman para piliin ka ng Diyos? Sino ka ba? Mas marami pang tao, mas karapat-dapat kaysa sa'yo. Mas maraming tao yung mas magaling kaysa sa'yo. Mas maraming tao yung mas maraming ginagawang mabuti kaysa sa'yo, pero ikaw ang pinili ng Diyos. Diba? Yung mga bagay nito, kapatid, ay bigyan natin ng pansin. 5. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Basahin mo tayo, kapatid. Na tayo'y itinalaga. Sa English, i-click mo muna yung Ephesians chapter 1. Yan. Tapos, basahin natin sa English. Okay. Basahin natin sa verse 5, kapatid, sa English. Sabi dito, He, ang Diyos, predestined us for adoption. May kita ba dito, kapatid, yung word na predestined? Kapag sinabing predestined, pag sinabing pre, ano ibig sabihin nun? Before. Pag sinabing destined or destiny, ano yung root word niya dyan? Destiny. Meron tayong destinasyon. May pupuntahan. Bago tayo makapunta sa ating destinasyon, tayo na ay itinalaga or predestined ng Panginoon para kay Jesucristo. Basahin natin, kapatid, na tayo ay itinalaga. He predestined us for adoption. Talagang itinalaga tayo upang tayo ay makukop ng Diyos tulad ng Kanyang anak na si Jesucristo. We are adopted to Himself as sons through our Lord Jesus Christ. Makita mo dito yung predestination, kapatid, na bago pa nangyari ang lahat ng bagay, may plano na ang Diyos. Kapag may plano ang Diyos, gagawin niya ang plano niya whether we like it or not. May plan B ba sa Diyos? May plan A, may plan B, may plan C? No! Ang plano ng Diyos ay plan A lamang kasi ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang plano ay mangyayari. Kasi ang tao, kapatid, kaya may plan A, plan B, plan C siya, para if ever na hindi mangyari yung plan A, meron tayong alternative. Ano ang alternative? Plan B. Kapag hindi nangyari ang plan B, meron tayong plan C. Kasi ang tao, hindi laging nangyayari ang kanyang gusto. Pero ang Diyos, kapag gusto niya mangyari, ito ay mangyayari at mangyayari. Kaya walang plan B sa Diyos. Lahat ay naihayag na, naihanda na ating lakaran. May destinasyon na tayo. Saan yung destinasyon natin? Papunta kanino? Kay Kristo Jesus. Bakit tayo may destinasyon? Papunta kay Kristo Jesus. John chapter 6, sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga lumalapit kay Kristo Jesus ay ibinigay ng Ama sa Kanya. So mayroong external force, mayroong kapangyarihan na nagsasabi sa atin na lumapit tayo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan na iyon na nagsasabi sa atin na lumapit tayo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay sa patay, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang makita natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, ang tawag sa kapangyarihan na yan ay biyaya or grace. At ang kapangyarihan na ito ay ibinibigay lamang sa kanyang mga pinili para sa kaligtasan. Ulitin ko, ang Diyos ay pumipili. So, ang pinipili ng Diyos, binibigyan niya ng biyaya.
Ang biyaya na ito, kapatid, ay hindi katulad ng mga biyaya na sinasabi ko kanina, na biyayang pangkaraniwan. Ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa mga pinili ay yung biyayang nakakapagligtas ng tao. Ang tao dyan, kapatid, ay special grace or exclusive grace. Kapag sinabing exclusive, ito ay para lamang sa mga taong naibigay kay Kristo Jesus. Kapag sila ay kay Kristo Jesus, ano yung tatanggapin nilang pagpapala? Ang bawat pagpapalang espiritual na galing sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Bakit ito ginawa ng Diyos? Upang tayo ay kanyang maging mga anak sa pamamagitan ng pagkukupkop o pag-aadak, kapatid, sa atin sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan nino ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Nangyari ito kailan? Bago itinatag ang mundong ito. Bago ka pa ipinanganak, alam na ng Diyos na ililigtas ka niya. Bago ka pa ipinanganak, pinili ka na ng Diyos para kay Kristo Jesus. Sabi nga ni Pedro, no? Bago pa naitatag ang mundong ito, si Jesucristo na ay namatay na para sa atin. Bago pa naitatag ang mundong ito, namatay na si Jesus para sa atin. Imagine that, kapatid. Kasi nakaplano na lahat ng yan. Ang tawag dyan ay predestination. Mayroon na tayong pupuntahan. Ang ginagawa lang natin, nilalakaran lang natin yung lakad na inihanda ng Diyos para sa atin. Imagine that muna. Kaya ka pala nandyan, kasi gusto ng Diyos na nandyan ka. Bakit? Kasi nais ng Diyos na maligtas ka. Kasi sa lahat ng mga taong nandito at nagpupuri, nagluluwalhati sa Diyos, sila ay naligtas ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na niligtas kayo ng Diyos? Paano mo nalalaman na niligtas ka ng Diyos? Kasi sumasampalataya ka na kay Hesukristo. Ngayon, nasa inyo na lang yan, kapatid, kung totoo ba yung pananampalataya na yan o huwag yung pananampalataya na yan. Kasi ang niloloko lang natin dito ay hindi lamang ang ating mga sarili, kundi ang Diyos mismo. No? Hindi mo pwedeng maitago sa Diyos ang iyong totoong intensyon. Hindi pwedeng magpanggap ang kambing na tupa sa harapan ng isang pastol, no? Ang hirap kasi sa English, shepherd. Hindi pwede magpanggap ang kambing na tupa sa harapan ng pastol kasi ang pastol kilala niya ang kanyang mga tupa. Pwede kang magpanggap sa atin, sa inyong mga kapatid, sa inyong sarili. Pero hindi ka pwedeng magpanggap sa ating Panginoon. This is a warning, kapatid. Kasi, ang mga totoong kay Kristo ay yung mga totoong mayroong pananampalataya at lumalakad sa Espiritu kasi nakakatanggap sila ng bawat pagpapalang espiritual na galing sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kailangan mayroon siyang bunga ng Espiritu. Kung walang bunga ng Espiritu, hindi tayo totoong kay Kristo. You shall know them by their fruit. Ang mangga ay hindi magbubunga ng santol, kapatid. 6. Bakit ito ginawa ng Diyos? Bakit niya tayo pinili isa-isa para sa kaligtasan kay Kristo Jesus? Para mapuri natin siya sa ating buhay. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng ano? Ng kanyang biyaya. Kaya amazing grace, kapatid. What is grace? Biyaya. What is biyaya? Grace. Kapag pinagpapala ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat, ang tawag dyan ay biyaya. Again. Kapag pinaboran ka ng Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, pinagpala ka niya, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng magandang buhay, kahit hindi ka karapat-dapat, ang tawag dyan ay biyaya. Diba? Pero ang tanong, ang biyaya ba na yan ay nakakapagligtas? Hindi.
Kasi lahat naman ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng pangkaraniwang biyaya, kapatid. Pag sinabing pangkaraniwang biyaya, ito ay pera, kalusugan, material, pisikal, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mga pangkaraniwan lamang. Pero anong klaseng biyaya ang makukuha natin mula sa Ama kung tayo ay na kay Kristo Jesus at totoong na kay Kristo Jesus? Anong klaseng biyaya ba yan? Yes, pagpapalang espiritual na nagre-resulta ng buhay na walang hanggan. In other words, sa lahat ng mga na kay Kristo Jesus, meron silang espesyal na biyaya na pinagkakaloob sa kanila ng Diyos. Ito ang kaligtasan. Hindi lahat ng tao ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Lahat ng tao ay nakakatanggap ng biyaya ng pera. Di ba? Kahit hindi ka kay Kristo, yumayaman naman sila. Lahat naman ng tao ay nakakatanggap ng magandang kalusugan. Kahit hindi sila naniniwala na may Diyos, malusog sila. At lahat naman ng tao ay tumatanyag at nagiging kilala sa mundo ng iba't ibang mga klase ng mga tao. Sa mundo ng politika, sa mundo ng showbiz, sa mundo ng kahit ano ba yan. Pero hindi sila kay Kristo. Pero sa mga na kay Kristo at yung mga totoong na kay Kristo, espesyal yung biyayang matatanggap nila. Ang biyayang ito ay hindi pera, hindi kalusugan, at hindi katanyagan sa buhay. Ang biyaya na ito ay yung maibigay ka kay Kristo Jesus upang ikaw ay magkaroon ng kabanalan at kalinisan sa harapan ng Ama sa Langit, at pagdating ng panahon ang iyong kaluluwa ay makakalapit sa Ama sa Langit na hindi siya mamamatay. Bakit? Kasi ang ating suot-suot ay hindi ang ating sarili katwiran, kundi ang katwiran ng anak ng Diyos. Ang katwiran ng ating mahal na Panginoong Kristo na siyang nagbigay sa atin ng karapatan na tawagin natin ang pinakamakapangyarihan Diyos sa lahat na Ama sa langit. Yung mga tao, kapatid, na wala kay Kristo, kahit ilang beses nilang sabihin na naniniwala sila na may Diyos, kahit ilang beses nilang sabihin na naniniwala sila na may Kristo, kung wala namang bunga ng Espiritu sa kanilang buhay, hindi sila totoo kay Kristo. Pwede mong sabihin na naniniwala ka kay Kristo, pero walang bunga ng Espiritu. Sabi sa 1 John, lahat ng mga nagsasabing, kilala ko siya, si Kristo, pero walang nagbabago sa kanyang buhay, ay sinungaling. At wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sabi ni Juan. Hindi yun nakakatakot. Pwede kang magsinungaling, pero wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang nakakatakot. So makikita mo dito ang dahilan kung bakit tayo ay ibinigay kay Kristo upang maintindihan natin itong bagay na ito. At malaman natin, kaya pala ako kay Kristo ay dahil ang Diyos ay pinili ako bago itinatag ang mundong ito. Minahal ako bago itinatag ang mundong ito. Ibinigay ako kay Kristo bago itinatag ang mundong ito upang makilala ko, may hayag ko sa mundong ito, maluwalhati ko sa mundong ito, itong biyayang natanggap ko mula sa Kanya. At dahil kanino? Bakit tayo nagkaroon ng biyayang ito? Dahil sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ito'y sumagana sa atin dahil sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Yung word na dyan, minamahal, sa English kapatid is beloved. There's only but one beloved in the Bible. Mayroon lamang isa na kinalugdan ng ating Ama sa Langit. Isa lamang siya, kapatid, na tinawag siyang the beloved. The one, the babe. Sabi nga, di ba, kinito natin, yung in Christ alone, siya yung babe ng heaven. Siya yung beloved, siya yung minamahal ng lahat ng mga sa kalangitan. Sino yan? Si Kristo Jesus. Dahil sa Kanya, kapatid, nakatanggap tayo ng biyayang kaligtasan. 7. Nasa Kanya kay Kristo,
mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nandiyan na naman yung word na yan. Sino yung tinutukoy niya dyan? Sa kanya. Sino yung kanya? Ang Ama o si Kristo? Si Kristo. Very good. Sino ba yung napako sa krus? Ang Ama o si Kristo? Sabi dito, sa kanya'y mayroon tayong katubusan. Sino yung nagtubos sa atin? Si Kristo. Sino yung nagbigay ng buhay para sa atin? Si Kristo. Ang sabi sa Biblia, marami siyang titulo. The Beloved, the Son of Man, the Son of God, the Messiah, Lord or Adonai, no? And sa Revelations, the Lamb of God, siya ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng katubusan. Ano yung katubusan sa English? Redemption. Pag ikaw ay isang alipin nung unang panahon, ikaw ay nakaposas. Kapag ikaw ay nakaposas at ikaw ay alipin, ibig sabihin mayroon nagmamay-ari sa'yo. Nung unang panahon, kapatid, kapag ikaw ay alipin at ikaw ay nakaposas, ang sabi ni Pablo, lahat ng mga nakaposas, lahat ng mga tao ay alipin. Alipin nino? Alipin ng kasalanan. Lahat tayo ay mga rebelde sa Diyos, patay sa Espiritu. Lahat tayo ay nagkakasala, kaya tayong lahat ay anak ng kapuotan ng Diyos. Ephesians chapter 2. Diba? Pag-aralan natin yan. Ngunit anong ginawa ng Diyos? Dahil tayo alipin, kailangan mayroong bumili, magbayad sa atin. Magbayad, tumubos ng ating mga pagkakautang para mawala tayo dun sa ating pagkaposas, pagkaalipin sa kasalanan. Sino nagtubos pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang dugo, ang alipin ng kasalanan ay nasira, nawala, yung kadena ay nawasak. At tayo na ngayon ay malaya na kay Kristo Jesus. Hindi na tayo alipin, tayo ay malaya na. Alam mo yung katang malaya? Yun yung ibig sabihin nun. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Di ba? Lahat ng mga bagay na yan, ang gumawa niyan ay ang Diyos. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon na naman yan sa kayamanan ng kanya. Doon naman yung word na yan, ng kanyang biyaya. Yung word ba na biyaya na yan ay yung pangkaraniwang biyaya, like pera, kalusugan, kayamanan, katanyagan sa buhay. No! Ano yung biyaya na sinasabi niya dyan? Ang biyayang nakakapagligtas ng kaluluwa. Ano yan? Special grace. There are two types of grace. Common grace ay pangkaraniwang biyaya at merong espesyal na biyaya na ibinibigay lamang sa mga anak kay Kristo Jesus. Ang tawag dyan ay special grace. No? Bakit ito mahalaga? Upang malaman daw natin ang kayamanan ng kanyang biyaya. Pag sinabing kayamanan, in English, kapatid, basahin natin. Ano ibig sabihin yan? In Him, we have redemption through His blood, for the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Kapag sinabing riches, ibig sabihin mayroong halaga. Mayroon itong halaga. At malaki ang halaga nito na kailangan nating pakangalagahan. Kaya kapag natanggap mo na ang biyaya ng Diyos, kailangan pangalagaan mo ito kasi ito ay kayamanan sa buhay natin. Kung hindi mo ito pinangangalagahan, marahil mayroong mali. Kaya kailangan maintindihan muna natin kung ano yung biyaya na ito para bigyan natin ng halaga. Kasi hindi mo naman bibigyan ng halaga yung bagay na hindi mo naman kilala o naiintindihan. Para mabigyan mo ng halaga yung bagay, kailangan maintindihan mo muna. Kaya ito yung trabaho ko, kapatid, na ipabatid sa inyo itong biyaya ng Diyos na ito na ginagawa niya para sa atin, para maintindihan natin at bigyan natin ng halaga. Paano natin ito binibigyan ng halaga? Sa pagpupuri, pagluluwalhati, at pasasalamat sa Diyos na siya gumawa ng lahat ito para sa atin. 8.
na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, 9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Kito mo dyan kapatid sa English para maintindihan. Ang dahilan kung bakit tayo ay na kay Kristo Jesus, hindi dahil sa ating sariling kalooban, kundi ito ay kalooban mismo ng Diyos na tayo ay maligtas. Ito ay nais ng Diyos na tayo ay maligtas, making known to us the mystery of His will according to His purpose, may layunin, which He set forth in Christ. Ginawa ito sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo as a plan for the fullness of time to unite things in Him, things in heaven and things on earth. Para sa lahat ng mga bagay na sa langit o sa lupa, lahat ng bagay ay kay Kristo Jesus na. Kaya tawag natin sa Kanya ay Lord or Adonai. Kasi Siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, mapasa langit o mapasa lupa man, kapatid. Sabi ni Paul, dahil sa nagawa ni Kristo, He was seated at the right hand of the Father. At lahat ng, kapag sinabing, noong unang panahon kasi kapatid, kapag you are seated at the right hand of the King, ikaw ay equal sa King. You are co-equal. Sino yung lagi nasa right hand ng King? Either yung kanyang trusted confidant or yung kanyang queen or yung crown prince noong unang panahon. No? Pero if there's a king and there's one sitting at the right hand, ibig sabihin kung ano yung authority ng king, same ng authority ng nakaupo sa kanyang kanan. So, ang authority na dati ay nasa Ama ay naibigay na kay Kristo Jesus, na Siya na ang tanging Diyos sa lahat ng bagay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ating sinasamba ngayong gabi na ito. No. Jess. 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya ng gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. 12. Upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo Jesus. Ano yung kulminasyon? Ano yung pinaka-ultimong layunin ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo lamang? Para sa Kanyang ikapupuri lamang. Para sa Kanyang ikakaluwalhati lamang. Wala nang iba pa. Kaya tayo pinili ng Diyos bago itinatag ang mundong ito upang hindi tayo magmayabang sa Kanya. Kasi pagdating ng panahon, kung pinili ka niya ayon sa iyong ginagawa, pwede mong ipagmayabang sa Kanya. Diyos, kaya siguro pinili mo ako kasi mas magaling ako kaysa sa iba. Kaya siguro pinili mo ako kasi mas matalino ako kaysa sa iba. So may pagmamayabang ka sa Diyos. Pero ang sinabi ng Biblia, ang pagpipili ng Diyos ay bago itinatag ang mundong ito. Upang hindi maging ayon sa inyong mga gawa ang pagpipili ng Diyos, kundi ayon sa Kanyang mabuting kalooban na gumagawa ng mga bagay ayon sa Kanyang nais. Kaya kung kayo ay narito, ito yung good news. Ang good news is, pinili kayo ng Diyos kasi nais kayong maligtas ng Diyos. At kung nais kayong maligtas ng Diyos, ikayo ay maliligtas. Diba? Babalik tayo sa John chapter 6. Ang sabi ni Jesus, lahat ng mga ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ni isa sa kanila ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin, panghahawakan tayo ni Kristo hanggang sa ating huling hininga. Naniniwala ba tayo doon? Yes. Bakit? Kasi ang ating mga kaluluwa ay nakaangkla na sa Panginoon. Kung saan man ang ating Panginoon, doon din tayo pupunta. Maniwala tayo sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay itinalaga na ng Diyos para sa atin. Kung ikaw ay itinalaga para sa kaligtasan, ikaw ay ligtas na. Bosisiin niyo ang iyong sarili.
Tingnan mo ang iyong sarili. Kung totoo ba na ikaw ay kay Kristo o hindi. At sa mga nagdududa pa rin, sapagkat walang nagbabago sa kanilang buhay, mag-isip kayo, manalangin, mamayang gabi, at humingi ng tawad sa Diyos at lumapit muli sa Kanya. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng kaalaman at karunungan upang aming maintindihan ang kahalagahan at ang kayamanan ng iyong dakilang biyaya sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkapili mo sa bawat isa na narito, sa pagtatalaga mo sa amin para sa kaligtasan na ibinigay mo kami sa iyong anak, sa aming mahal na Panginoong Jesucristo, na kami magkaroon ng kabanalan at walang dungis sa iyong harapan dahil sa nagawa ng aming mahal na Panginoong Jesucristo, at kami magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil din naman sa aming mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, O Diyos. Sa aming napag-aralan, mahal na Panginoon, marapatin mo na ito'y tumimo at tumanim sa bawat isa ng biyaya mo ay manatili sa amin at kami manatili sa pananampalataya at sa aming paglakad sa mabuting mga gawa na iyong inihanda para sa amin na aming lakaran bago pa itinatag ang mundong ito. Lahat na ito'y ang dalangin sa mapariang pangalan ni Jesus.